Malapit na mga kababayan na matulad kay Pacquiao. Itong si Harry Roque, si Atty. Harry Roque. Next week kasi mga kababayan, sabi ng PAO, magpa-file na sila ng kasong qualified trafficking kay Atty. Harry Roque. Parehas ng kaso po niya, no? Non-bailable. Parehas ng kaso ni Pacquiao. Ayan po. PAOCC to file complaint against Harry Roque for involvement in Lucky South 99 operations. Yan yung sabi po ni... Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Yung sabi po ni PAOK spokesman Winston Casio sa interview po ni Christian Isguera sa kanyang podcast na Pax Fest na panood ko po kagabi. Inabot po ako ng alas 12 ng gabi sa panonood po sa interview kay Winston. So pari-parihas po yung kakahantungan nila. Talaga naman po, tama yung kasabihan, kapalaran man daw po ay hindi mo hanapin, dudulog at lalapit kung talagang akin. Yun ang kapalaran po, mga kababayan ni Atty. Harry Roque. Parehas kasi po ng kapalaran, parehas ng kinahantungan ni Pacquiao. At malamang sa malamang mga kababayan, yun din ang abutin ni na Senator Bongo at Bato. Yan po sabi dito ni Bato, go gave caps, cash as allowance, not bounty. Parang inamin lang. Parang inamin at nilaglag lang po ni Senator Bato si Bongo. Nera niya, hindi man bounty, kundi cash allowance. Mo na dapat mag-imbestiga mga kababayan at dapat nilang humarap sa Quadcom. Pero ang sabi mga kababayan ni Bongo at sa Bato, magsasagawa daw sila ng sarili nilang investigasyon. So, ang mangyayari, iimbestiga nila yung kanilang sarili kasi sila po yung tinuturong sangkot only in the Philippines na yung sarili nila gusto nilang imbestigahan sa Senado. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Ngayon, balik po tayo dito sa ating topic. Ito yung sabi rito sa report ng Impact Leadership. PAOK to file supplemental complaint against Harry Roque dahil po sa kanyang involvement in Lucky South 99 operations. Yung mga palusot po ni Atty. Harry Roque na nag-aabogado man lang daw siya po, hindi umubra kay Winston. Hindi umubra po kay sa PAOK. O ngayon, yan ang dahilan po kung bakit nagtatago na po itong si Atty. Harry Roque, pati ko yung kanyang asawa, si Myla. Ngayon, sabi po ni Winston Casio ng PAOK, nabuo nila yung kaso na kanilang ipa-file next week against Atty. Harry Roque kasi nakakuha sila ng lead doon mismo mga kababayan sa mga testimonies sa Quadcom hearing. Laking tulungan niya ng Quadcom investigation sa paghanap namin ng mga lead. You see? Kaya mabuhay kayo dyan sa Quadcom. Yung mga pinagdadaldal po ni Atty. Harry Roque, doon mismo sila nakakuha ng lead. Dami ko sa inyo. Pag ang tao madaldal, yun po yung inaabot. Nasubran kasi sa daldal. Hindi na natuto si Atty. Harry Roque. Kaya daldal pa more. You see? Dumaldal kayo ng dumaldal. Kaya si Digong po, biglang tumahimik. You see? Pero paano yan? Tumahimik nga siya po, pero bumuwi doon na.
ng investigasyon yung ating Quadcom. Actually po, kung susubaybayan natin ang kwento, itong Quadcom po, na-trigger lang po ito ng mga pagdadaldal nila. Di ba? Inaway-away kasi yung administrasyon. Inakusa balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Nang kung ano-ano, pati yung Kongreso, binakbaka ng mga Duterte, ayaw tantana ng mga taga-nausog, kinalkal. O, di ba? Yun ang nakatinigay po sa reading ko man lang po. And I think yung ating analysis, yung reading ko po, yung basa ko po, malapit sa katotohanan. Kahit itong si Atty. Harry Roque, bakit ito nasangkot, ipinatawag, sa kada daldal niya? You see, kinalkal yung pogo. Kaya mahirap po na dumaldal ka ng dumaldal, na akala ninyo, nasa poder pa kayo. Masyado kasing nagmamagaling at assuming. At sabi ko nga po, mga kababayan, minaliit ninyo yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, ano yung inabot ninyo? O ito na, ang qualified trafficking, mga kababayan, non-bailable, tulad ng kaso ni Pacquiao. Si Paco, yun din yung inabot niya sa kakadaldal. Kinalkal, nasa kulungan na siya ngayon. Ito po, Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOC, will file a supplemental complaint against former presidential spokesperson and now fugitive Harry Roque in relation to the qualified trafficking in persons case tied to Lucky South 99 operations. Grabe na yung pinagbago po sa itsura ni Atty. Harry Roque. Nasira yung buhay. Hindi kasi kayo nakinig. Di ba sabi ni Digong, huwag mong subukan. Masisira ang buhay ninyo. Referring to drugs. Pwede din ito. Applicable din po sa issue ng pugo.
Wag niyong subukan. Yung ating administrasyon, sinubukan ninyo, di nasira yung buhay ninyo. Yan o. Pag hindi siya lumabas mga kababayan, lifetime na siya na magtatago. Pati yung kanyang asawa, di ba? Malamang sa malamang, yung mga savings nila po, maubos, madrain, kasi hindi na sila makapaghanap buhay ng maayos. Si Attorney Harry Roque, yung mga cases na hinahawakan niya sa pagpractice niya bilang isang abogado, paano pa yon? Tama pa? Ngayon, sige pa ang daldal sa kanyang social media account, tinitrace na siya ngayon. At pasasaan, darating yung oras, masusukol siya ng ating mga otoridad. Yan o. Wala man ibang sisisihin, kundi siya. Parang hindi na naliligo si Atty. Harry Roque at parang hindi na po natutulog. Ni pag-ahit po ng kanyang bigote, hindi na niya magawa. Stress na po. Pero kung magyabang, mga kababayan, may mga videos pa siyang ginagawa. Hindi man po nagbabago. You see, talagang nilulubog niya yung sarili niya. So, sabi dito, speaking on Christian Esguerra's YouTube program, Facts First, sinabi po ni PAOK spokesperson Winston Casio na yung kaso ipafile daw sa Tuesday. Next week, the charges stem from Roque's alleged involvement in the scamming in Pogo activities ng Lucky South 99 sa Purac, Pampanga. Casio clarified that Roque would not be charged for lawyering but based on 2 affidavits proving his participation in the illicit operations. Yan nga pong pag-iimbestiga nila, sabi ni Casio, kay Cassandra Ong, yung na-found out daw nila mga kababayan, very, very disturbing. Kaabang-abang po, sabi ni Casio. So ano yung sinasabi ni Casio na very disturbing? Pag pinanood mo po sa pagsasagot-sagot ni Cassandra Ong sa investigation, pati yung mukha niya, napakaamo po. Pero wag ka. Matindi pala itong si Cassandra Ong. Very disturbing anya yung aming na-discover. Casio emphasized that the witnesses daw are very credible po. Credible and high-profile individuals with first-hand knowledge of Roque's transactions related to the scam farm raid. He also expressed gratitude to the House Quad Committee for providing leads during its hearings. Yung lead po, nakuha nila sa Quadcom hearing, you see, galing doon sa mga testimonies ng mga witnesses at malamang mismong galing sa bibig ni nasilo na binwit sa bibig si Atty. Harry Roque na nagbigay ng lead sa mga authorities po natin, lalo na po sa PAOK. Ayon, matutulad po kay Pacquiao. Itong si Atty. Harry Roque kasi non-bailable po ang kasong qualified trafficking. O ngayon, dito tayo sa sinabi ni Bato na magsasagawa daw sila ng sariling investigasyon. At saka, inamin niya na itong si Bongo nagbigay ng cash allowance. Para lang nanilaglag na niya si Bongo, mga kababayan. Ayan o. Bato, Go gave caps cash as allowance, not bounty. O diba, yung ibinulgar sa Quadcom ni Colonel Royina Garma, tapos ni Colonel Espinido, na may reward system daw, base sa tinawag nilang Davao model. Ang tawag po ni Bato, cash allowance. Kahit pa yung anong tawag po ninyo, ngayon, lumalabas, you have that admission na nagbigay ng pera. You see? Ayan po. Nagbigay daw po ng cash allowance to police officers but it was never intended as a bounty for slain drug suspects, sabi po ni Senator Bato de la Rosa. Go really gave out money because he was instructed by Duterte even when we were still in Davao. Sabi po niya sa mga reporter sa isang phone interview, partly confirming a claim made by retired Police Colonel Royina Garma during a house inquiry. Lumalabas na po yung totoo at naglalaglaga na po. Ituloy mo lang po, Bato, Senator Bato, yung plano ninyong Senate investigation. Malamang
malamang sa malamang, doon kayo masisilo sa sarili ninyong gagawing investigasyon. So sabi dito sa balita, but De La Rosa maintained that the distribution of allowances was not part of a so-called reward system to encourage police officers to kill drug personalities, as Garma also said in her testimony before the House Squad Committee on October 10. Kaya nga po, ang gagawin ngayon ng Congress, ng Quadcom, susundan nila yung money trail. Gusto nila na silipin yung paggamit ng intel funds ni Digong. Whenever we had a command conference, the police station commanders were given a small amount for allowance in operational expenses. Money was given every conference, sabi ng senador. Sabi ni Bato. O ngayon, yung sinasabi ninyong small amount, magkano yon? 20,000? 50,000? 1 million? Kung 20,000, 50,000, 100,000, 1 million, yun na yun ang sinasabi. Parang kinonfirm mo lang. Yung sinasabi po kasing small amount, depende yon sa nagsasabi kung ano ang tingin niya sa halaga ng pera. May mga tao na ang 1 million po, small amount lang. Di ba? Yung intelligence fund po, million yon. Ang 1 million po, talagang small amount. Isa daw po, billion yung confidential fund. Di ba ganon? Kaya importante talaga po na busisiin yung paggamit ng intel funds ni Digong. Yun ngayon yung gustong mangyari ng ating mga congressmen. According to De La Rosa, who served as Chief PNP during the previous administration, handing out of money to police personnel was normal practice throughout Duterte's years-long tenure as Davao City Mayor. One, he would continue during his presidency. Tapos, nilaglag na ni Senator Bato, si Bongo, pati si Digong. Di ba? Sabi ni Bato, when I was the PNP chief, Duterte had provided allowances to all regional police director after our command conference just to reimburse the expenses of their travel. Last week, Garma, who played various roles in Davao City Police before heading the Cebu City Police and later being appointed general manager ng PCSO, turned on her former boss and accused Duterte of offering money for each killed drug suspect. So sabi po ni Garma, yung cash rewards daw po, umaabot hanggang 1 million were given for the killing of suspects, including politicians suspected of involvement in illegal drugs. Garma, who previously denied being close to the former mayor and president, Duterte said, Duterte had patterned his drug war after the Davao model. So, parang nagkalaglaga na po. Sa statement na pinalabas ni Bato, kaya lang ang tawag niya allowance. Para makalusot po, ang tawag niya allowance. Para maiba doon sa ibinulgar ni Garma na mayroong Davao model na reward system. You see? Ngayon, doon sa planong investigasyon po, ito yung sinasabi natin na garapalan. Ewan ko kung ano yung magiging reaksyon ng ibang mga senador dito kung paintulutan nila ang ganitong uri ng investigasyon na kung sino yung mga nasangkot, sila mismo yung mag-iimbestiga sa sarili nila. Di ba? Sabi dito ni Bato, nahihiya rin ako. Baka sabihin ng tao na self-serving ang ginagawa ko at gusto ko lang i-clear ang pangalan ko. Kaya ako naghiring. May delikadesa din tayo. Naya din tayo. Pero kailangan na talaga na ma-maintain ang check and balances. We have to do it. Yun naman talagang direksyon yan. I-clear yung pangalan nila. Ano pa man yung intention niya. Di ba? Sabi ko nga mga kababayan, kung may kahihiyan siya, may delikadesa sila ni Senator Bongo, hindi dapat sila yung nag-initiate niyan. At kung yung Senado mag-iimbestiga po, dapat wala sila doon. Dapat mag-inhibit sila. Kasi the mere presence ni Bato at saka ni Bongo during the investigation, magdadalawang isip yung mga witnesses na magsabi ng totoo.
May intimidate, lalo pa si Kirwin Espinosa, na direktang itinuro siya, magsasalita ba yon sa harap niya mismo? So magiging katawa-tawa po yung gagawing investigasyon. Yan kung gusto ng Senado na sirain na mismo ninyo ang inyong institusyon. Pero nasa sa inyo yan. E di ipagpatuloy ninyo. Tingnan natin kung ano yung magiging pagtingin ng ating mga mamamayang Pilipino. At tingnan natin kung anong magiging resulta nito sa inyong credibility. Malamang yung ranking ninyo sa survey lalong bubulusok. Tama? Hindi na kayo makaulit, makabalik pa sa Senado. Lalo si Bato, nasa pang-17 na po. At si Bongo, na number 5, malamang mga kababayan, bumulusok na rin. Lalo sabi sa survey, 83% yata yon sa mga mamamayan natin, yung mga voters, hindi daw iboboto yung mga pro-China. Si Bato po at saka si Bongo, mga pro-China. Yan ang pagkakakilala. Kasi nga po, close associate sila ni Digong. Yung sabi ni Bato, gusto daw nila na mag-conduct ng isang impartial inquiry. Paano magiging impartial inquiry na sila yung sinasangkot? Di ba? Napaka-imposible po. Hindi ka panipaniwala. Kaya tama po itong reaksyon ni Congressman Abante. More biased anya than actually balanced. House Committee on Human Rights Chairperson in Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. warned that Senator Bato de la Rosa's close ties with former President Rodrigo Duterte could undermine the impartiality of the Senate investigation into the previous administration's bloody war on drugs. So sabi po ni Abante, ito anyang si De La Rosa would be more biased than balanced in the hearing. Tama po. Sabi natin, kung sa husgado po, pagkaibigan ng judge yung akusado or kamag-anak, for delikadesa at para hindi ma-accuse yung judge ng pagiging bias sa kanyang mga desisyon, ang ginagawa po, nag-i-inhibit siya sa kaso. Pero dito po, talagang pakapala na po ng mukha. Di ba? Ganon sila mga kababayan kagarapal at gusto nilang mangyari, maniwala tayo. Imagine, iimbestigahan nila yung sarili nila. Yung amo niya, iimbestigahan niya. Mangyari niyan tulad ng hearing na ginawa ni Bato at ni Bongo doon sa issue ng pag-aresto kay Pacquiao. O diba, mga kababayan, ginamit lang nilang dalawa para sa kanyang kaibigan. Nasira yung Senado po. O ngayon, kung itong mga kasama niyang senador, hahayaan nila, nasa sa inyo yan. Di ituloy ninyo po yung investigasyon. Tingnan natin kung anong magiging pananaw ng ating mga mamamayang Pilipino. Malamang sa susunod po, ang panawagan na ng ating mga mamamayan, abolish Senate.